Yo, kumusta? Ako si Hiro. Back at it again with some yapping session in the man. Let's go. It's been a while. I miss doing this. So, yeah, let's go. So, ano nga ba yung i-up ko today or tonight? Kasi it's already 1 a.m. Siguro yung i-up ko lang is about sa kung paano ako nasobrahan sa kakasolitude nung 2024. Okay? Okay. Okay, recap. Nung 2023, masarap pa para sa akin yung solitude. Kasi masarap naman talaga yung solitude kapag sakto lang. Parang nung 2023, nasanay ako maging mag-isa kasi kakabalik ko lang nun sa school, ganyan. As time goes by, yeah, it really feels good. Okay, it really feels good, promise. Finding the solace in solitude, it really feels good. Not until, not until, sumobra ako. Paano nga ba ako sumobra? Okay. Sumobra ako to the point na dumating ako sa point na parang in-isolate ko na yung sarili ko sa ibang tao, sa friends ko, family ko. Basta like, sobra ako nakaramdam ng loneliness nung 2024. Nung 2023, masarap sa pakiramdam. Nung 2024, I just realized na, fuck, it feels lonely. Kasi every time na lumalabas ako, mag-isa ako, nung una promise, ang sarap sa pakiramdam. Pero, as time goes by, kailangan ko pa rin pala talaga ng human connection. Yan. Kailangan ko pa rin pala talaga ng ganun. Kasi, di ba nga, no man is an island. So, ayun, parang that time, last year, sobrang fucked up. Kasi, dumating na ako sa point na I even wanted to call the, S-word hotline just to talk about something to someone. 'Di ba? Sobrang fucked up. As in. Although, hindi ko alam kung masasabi ko bang kasalanan ko siya. Pero, yeah, maybe. I think may part na kasalanan ko kasi, I think there's no one to blame bukod sa sarili ko kasi, 'di ba? It's my choice naman. It's my decision. But anyways, enough with the self-blame. But then again, ayun nga, sumobra ako ng 2024. Like, as in, every time na lumalabas ako mag-isa, hindi ko na nararamdaman yung sarap ng pagiging mag-isa. Kasi every time na lumalabas ako, wini-wish ko lagi na sana may kasama ako. Na sana may kausap ako. Na sana may kasama ako kumain ng kung ano yung kinakain ko during that time. Na sana nakikita nila kung ano yung nakikita ko during that time. Alam mo yun, like sobrang nakaramdam ng loneliness during that time. Being alone doesn't mean you're lonely. I know that. Pero that time talaga, hindi ko ma-explain kung paano nagsimula yan. Pero I think it started after nung regional pasok namin. Kasi during those days, parang enclosed ako enclosed? Ano animal? I mean, ano ba? Tama ba? Tama yung pagkagamit ka ng word. Lutang na ako. Pero anyways, what I'm trying to say is, during that time kasi, may in-house. So parang, may mga kasama akong tao for like 1 month siguro. So parang somehow nasanay ako. Tapos pagkatapos nun, wala na. Mag-isa ulit ako sa dorm. Tapos, ayun, mag-isa ulit ako lumabas. Tapos dumating ulit yung national pasok. Tapos after ulit nun, dun lumala kasi parang back to normal na naman. Parang sobrang peak ng moment na yun. Tapos biglang, phew, something like that. Ewan ko na gets niyo pero
Ayun. Tapos, after those days, ayun, parang doon ko na naramdaman yung extreme loneliness kasi imagine, I participated in activities like rave party, fun run, color run, sorry, concerts, lahat yun. Lahat yun. Halos lahat dun, mag-isa lang ako. Halos lahat dun, mag-isa ko lang yun pinuntahan lahat. Parang dumating na din kasi ako sa point na iniisip ko na, ay baka pag may inaya ako, di naman sila sama. So, I ended up not inviting someone to join me. Kasi nakaano na sa utak ko na ba walang sumama that time. Tapos, mga bandang September 2024, I was already, parang hopeless na ata ako. Like, parang, sanay na ako mag-isa, ganun. Nasanay na akong maging mag-isa in a bad way. Kasi it really feels lonely that time. Feels fucking lonely that time. But yeah. September, ayun, I met Gianna. Siguro yung na-expect niya na sasabihin ko na dahil sa kanya, di na ako naging lonely. Part of that is true. Because, that's not entirely true kasi, syempre, I helped myself then. Big part, naging malaking parte lang yung pagdating niya sa buhay ko kasi she made me realize na I'm not alone. Especially nung birthday ko kasi that was so memorable for me. Like yung 21st birthday ko, imagine di po yun. Promise, sobrang grateful ako kay mama, sa kapatid ko, sa family ko, sa friends ko, tsaka sa girlfriend ko. Super grateful talaga ako sa kanila, promise. Kasi parang that time, it made me realize na I'm not really alone. Like, they're just scattered. Like, hiwa-hiwalay lang sila. Pero kapag pinagsama-sama mo na sila sa isang room, marami sila. Imagine like, yung tao siguro nun, mga 30 plus. Marami na yun, gagi. Parang sa kakaisip natin ng ibang bagay, we tend to forget the things that we have. We tend to overlook the things that we should appreciate. And during that time, during my birthday party, surprise birthday party that was planned by my mother and my friends and my girlfriend. During that time, I I was happy. Kasi yun, na-realize ko na, fuck, hindi pala ako mag-isa. Marami pala sila. Sarap sa feeling ng promise. Parang, that time talaga, naalala ko, I was at the center and nasa harap ko sila. They were singing happy birthday to me. And I felt this feeling of awe na, like, God damn, parang, di pala ako mag-isa, ganun. Kalimutan ko, ganun. Parang, yun yung na-realize ko talaga that time. And, after that, good news, I was healed. Yes, I can tell na that birthday party healed a part of me. And again, thank you, Ma. I love you. And thank you, my friends. I love you, all guys. Thank you to my girlfriend. I love you so much. Promise. That birthday party fucking healed me, bro. I mean,
fucking healed a part of me. Tapos ngayon, mm, fast forward sa present. Ngayon, sa darating na pasukan, ngayon graduate na yung mga friends ko and yung girlfriend ko. May job na siya and she's away. Like, malayo siya. And naaalala ko nung after graduation ng girlfriend ko, konti lang ito naaalam eh kasi parang close friends ko lang yun in story kasi that was a, parang vulnerable moment for me. During that time, after graduation ng girlfriend ko, inatid ko siya sa dorm niya, tumulong ako akot ng gamit niya kasi after ng grad niya, umuwi na siya eh. And after nun, ayun, umalis na sila kasama yung parents niya. After na naglakad ako papuntang dorm ko. Tapos habang naglalakad ako, nararamdaman ko na parang nararamdaman niya na parang shit, iyak ata ako. Then, pagdating ko sa dorm, sa kwarto ko, dun, umiyak ako. Kagi. Sin like, kumagulula ako kasi una sa lahat, I'm so happy for her. Kasi she was doubting herself eh, all the time eh. She was doubting herself and ayun, parang hindi niya kasi ano yung course niya. So parang she was doubting herself. Pero yun, I was so happy for her. I'm so happy for her during that time. Pangalawa, na-realize ko na mag-isa na naman ako. Kasi yun, graduate na yung mga friends ko. Pati siya, graduate na rin. So, yun nga, next semester, next school year, technically, I mean, hindi naman technically, pero wala na akong mga kasama after school. Kasi usually kasi, after class, gumagala kami, ganyan. Sinasama nila ako. Sama ko girlfriend ko. Minsan, ganun. Pero yun, parang na-realize ko next school year, na guys, like, mag-isa na naman ako ulit. Doon, parang nalungkot din ako sa part niyan. Parang natakot ako during that time. During that time yun. Ilang beses ko na nasabi yan. Anyways, natakot ako. Oo, kasi baka mag-relapse ako. Baka bumalik ako sa, hindi ka naman masabi na pinaka-dark, pero dark moment for me kasi promise, bakit sa pakiramdam nun na makaramdam ka ng extreme loneliness? Bakit yun, par? Promise. Hirap nun. Promise, sa totoo lang. Natakot talaga ako. Tapos, ngayon, LDR kami. Pero hindi, kinakaya naman. Pero ayun lang naman. Like, alam ko naman na kaya ko this school year kasi I've been there, so I should know. Kasi I've been there eh. Tanga na lang ako kung di ko pa alam. Galing na ako dun. Di ba? Ayun lang. Your bottom line is finding the solace in solitude is a good thing talaga. Pero, para sa akin, there should be a balance and solitude must be, parang in moderation ba? May sense ba? Parang balance lang. Kunwari, bukas, mag-isa ka, ganyan. And, ano yun, sana wag mawala yung eagerness mo to connect with people, especially your friends and family. Kasi, once kasi na, alam mo yun, parang ma-feel mo na you're alone and you're lonely, parang tuloy-tuloy na yun, parang mahirap makaalis sa thought na yun kasi parang it would eat your mind eh. Oo, tama yung term, kinantok na ako eh. Pero parang iisipin mo na lang ng iisipin na shit, mag-isa ako, I'm so lonely, something like that. Pero hindi ka nag-iisa, okay?
Kung sa tingin mo onti lang yung taong nagmamahal sa'yo, kung sa tingin mo onti lang yung taong may pakialam sa'yo, pues nagkakamali ka. Marami sila. Iwahiwalay lang. Try mong pagsama-samahin sa isang kwarto. Ewan ko na lang kung di mo ma-realize na, ang dami pala nila. Di ko sila kayang entertain sabay-sabay. Ganun. Yung natutunan ko sa journey na yun, parang there should be a balance in between. Parang masama talaga kapag sobra. Sumobra ako sa solitude. Ngayon, alam ko na kung ano yung dapat sa hindi. Although, di ko naman sinasabi na alam ko na lahat. Pero, yun, like, at least now, I have a base knowledge about it. And, parang, yun, like, may pagbabasahan na ako. And, ayun lang, alam mo naman na kaya ko. Nag-yap lang talaga ako kasi I miss doing this kind of stuff. So, yeah, ayun lang guys. Masarap masana'y mag-isa, pero sana, huwag kang sumobra. Eh, basta ganun. May sense ba? Dapat meron. Kung wala, edif. Guys, bye. Good night. I'm gonna try to sleep na kasi look at my eyes, bro. I'm sleepy and my voice. Ooh la la. Good night. Bye.